Pisces, ito na yung reading mo, year 2026. Check natin. Silipin natin ano yung mga parating sa'yo dapat malaman. Maraming salamat, Pisces, sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. Bago ka man dito sa akin or matagal na. Finding Sanctuary. So, ilatag muna natin lahat yung cards mo, tapos pag-uusapan natin isa-isa yan mamaya. Finding Sanctuary, opening to your spiritual source. Meron ka ring full moon in Capricorn. The end of a tough cycle approaches. Ganda. Tayong dalawa nito. Wow, meron kang achievement. Meron ka ring opportunities. Siyempre, kukuha tayo ng mga tarot cards. You have 7 of Swords upright para sa iyong overall energy. Pagdating sa challenge mo, meron kang Hierophant reversed. Pagdating sa good stuff, yung magandang pwede mangyari sa'yo or good news, you have the 9 of Swords. And pagdating sa financial career kabuhayan mo, meron kang Queen of Wands reversed. Love life, you have 8 of Cups reversed. Sa bottom, unexpected mo, you have 9 of Pentacles reversed. Kuha tayo ng mga tea leaf cards para sa iba pang additional messages or iba pang paparating sa'yo. One, 2, 3, and 4. Okay, dito tayo sa iyong unang oracle card, no? Sabi dito is Finding Sanctuary. I think, Pisces, ang more on nafe-feel ko rito sa bara mo na to, I think mag-open up ka sa divine. May mga bagay kang isusurrender dito. And kailangan mo mag-take muna ng refuge or sanctuary. You need to take a break. Para sa akin, this is a period ng meditation or parang mala-hermit mode siya . Parang more on self-reflection. Inward journey. Para sa akin, ito ay pagtitake ng pause and mumuni-muni sa iyong circumstances, paglalaylo, sabi ko nga. This is more on self-reflection na may mga bagay kang kailangang basta itong year na to this is a period na maglalaan ka ng maraming time para sa sarili mo. Some of you literal na talagang this is a year wherein hahanapin mo yung sarili mo . Kaya nga it's important na magkaroon ka muna ng pagtitake ng pause pagdating sa mga bagay-bagay. Mag-reflect ka muna sa sarili mo. Hanapin mo muna yung sarili mo, lalo na yun specific yun dun sa mga tao na parang nandun kayo sa period ng confusion, hindi nyo na alam kung ano yung gagawin ninyo, saan kayo pupunta, no? Okay? So, feeling ko lang, itong year na to is a period ng self-study, inward journey para sa iyo. Okay? Pero,
ang isang good news para sa'yo, Pisces, the end of a tough cycle approaches. So, sa tingin ko lang, kung meron ka mang pinagdadaan ng mabigat, mahirap, etong nagdaang taon, or could be in the past months, weeks, no? Malapit nang matapos yan. Itong period na yan na mahirap. Okay? Malapit na. So, ang feeling ko dito, makakagaan na yan para sa'yo. Kung meron na ditong something na patapos na. Especially, itong tough cycle na tinutukoy dito. No? Pagdating naman sa next card mo, meron kang achievement. Ang ganda. Enjoy the limelight. You've earned it, although on the family front, someone's health could cause some secret worries and sleepless nights. Alam mo, lumilitaw yung sleepless nights na yan and worries dito sa Nine of Swords mo. It could be na meron talagang mga problema na nakakaharapin ka, especially sleepless nights. Something related sa health ng family member. Okay, kung hindi man sa'yo yan, it's about a family member. Pero meron kang something na ma-achieve this year. Kaya lang marami ka ring mga isipin, problema, or puyat, no? Okay? Nandun pa rin yung mga worries, sleepless nights, pagiging restless, or walang peace of mind. O, ang ganda, hindi lang achievement yung meron sa'yo, meron ka ring mga bagong opportunities ngayong 2026. So, sabi rito, Pisces, a stranger is about to change your life. O, it could be na meron kang mamimit, makakatagpo na person. At itong person na to ay magiging malaki yung impact niya sa pagbabago ng sitwasyon mo ngayon or buhay mo in general. Exciting times and plenty of action plus a special family reunion looks likely. So, yan, may mga reunions, family gatherings, no? So, ang ganda. Ganda na itong dalawang card mo except doon sa family problem or worry na related sa health, no? Okay, overall energy mo is the Seven of Swords. Sa tingin ko, itong card na to, parang sinasabihan ka na maghanap ka ng ibang ways. Diskarte ba, Pisces? Kinakailangan mong maging madiskarte ngayong 2026. Oo, kasi may mga ano dito may mga bagay na mahirap para sa iyo na makipagsabayan doon kasi pwedeng yung mga ibang alternatives dito ay hindi magwo-work para sa iyo. Yung specific na alternative na yon. Pwedeng hindi yun pabor sa iyo or hindi mag-work sa iyo or maging mahirap para sa iyo. So kailangan mong gumawa sa sarili mo ng sarili mong diskarte. Yun yung more on napi-feel ko rito. Pagiging strategic, pagiging madiskarte. Okay? And hindi malayo na ma-achieve mo yung goal mo kung ganito yung magiging technique mo or approach mo. Yun yung nafe-feel. Kasi meron ka namang opportunities in achievement Kaya lang, maaaring yung iba dito hindi papabor sa circumstances mo, sa mga kondisyon mo. Kaya ikaw mismo kailangan mo gumawa ng sarili mong path or diskarte toward doon sa iyong success or achievement, no? Ngayon, when it comes to dito sa challenge mo, challenge is maaaring maging masyado ka kasing confined sa isang specific na paniniwala mo, Pisces, at maaaring yun yung nagiging sagabal sa iyong group. Yun yung nafe-feel ko rito. Sorry pero masyado kang nagiging stubborn dito sa paniniwala mo na ito. Pwede kasing outdated na to
Sabi ko nga, merong other ways na maaari ka mag-grow, maging successful, diskarte, strategy. Hindi lang always itong kinasanayan mo, kinalakihan mo, feel ko lang. Try mong mag-explore ng other strategy. Okay? Kasi parang masyado ka nang nagiging confined dito eh. Yun yung challenge mo eh. Parang para sa'yo, ito lang yung mag-work, ito lang yung paniniwala mo. Kumbaga, hindi ka nagiging flexible pagdating sa ibang approach. Okay? So, pwedeng yun yung challenge mo. Sabi nga nila, you can't teach old dogs new tricks. Ibig sabihin, pwedeng tumigas na yung ulo mo dyan, yung paniniwala mo dyan. So, yun yung problem sa'yo, yung challenge mo. Ngayon, pagdating sa good stuff, good news, magandang pwedeng mangyari. So, sinabi nga rito na maaaring may mga stress, puyat, problema, isipin, pero huwag kang mag-alala dahil lumitaw dito sa good stuff mo, yung Nine of Swords, although ito yung card na nagsasabi na maraming problema, maraming iniisip, hindi makatulog. Matatapos din yung cycle na yan. Kasi lumitaw siya sa good stuff. Okay? Kumbaga, hindi rin naman forever na may stuck ka dun sa period na yan. May katapusan din yung mga problema mo na yan. Ayan, no? Etong mahirap, tough cycle na tinutukoy dyan, yan yun. Yan yung nagkukos ng stress sa'yo, sleepless nights. So, nandito siya sa good stuff. So, napipil ko na magkaroon man ng mga problema na gano'n, mga isipin. Huhu pa rin yan eh. Makakaluwag ka rin dyan. Okay, makakalaya ka rin dito sa mga isipin mo na yan. Makiklear din yan mga yan isa-isa. Okay? Kasi yung iba dito actually bunga lang ng pag-overthink mo. Pero meron din talagang mga actual na tough cycle and problems, no, yung binabanggit kanina. So, pagdating naman sa financial career kabuhayan mo, Queen of Wands, I think kung negosyo to, hindi ganun hindi ka ganun kaputok, hindi ganun kalakas, alam mo yon. O pwedeng hindi ganun kalakas yung benta, pwedeng may tumal. Kung may kinalaman sa career mo rin, pwedeng I think hindi ka ganun ka in demand kung yun. Hindi ka ganun ka Yes, merong binabanggit dito na opportunities pero hindi ganun karami siguro. Oo. Kung mahirap ka i-market yung sarili mo yun, meron akong something na nafe-feel dito related sa career mo na mahihirapan ka talagang i-market yung sarili mo. Kaya nga kailangan mo humanap ng diskarte doon, kakaibang strategy. Yun yung sinasabi ko sa overall card mo kanina. Okay? Pagdating sa love life mo, 8 of Cups reversed, I think this could be a fellow water sign, pero pwede rin naman kahit anong sign. Merong pagbabalik eh. Merong napipintong pagbabalik. Itong 2026 para sa'yo. It could be a past or an ex mo na maaaring manumbalik sa buhay mo. Maaari uling mag-cross yung landas ninyo, kayo na-encounter. Okay. This is someone na umalis na pero parang andun yung possibility na babalik siya. Okay? Unexpected, 9 of Pentacles reversed. In terms of financial, hindi ganun ka okay. Sasabihin ko na yan sa'yo. Oo. Kasi nga mahihirapan kang i-market yung produkto mo, yung negosyo mo, may tumal, and then yung sarili mo. Alam mo yun? Pero sabi ko nga, kung gagalingan mo yung diskarte, ibang approach yung gagawin mo, pwede ka pa rin mag-succeed or may ma-achieve eh. Although, hindi nga lang, sabihin natin, maaaring hindi ganun kasapat para sa'yo, para makapag-solo ka or maging financially independent ka. Okay? So, meron lang something dito na hindi mo pa fully ma-achieve kung ako tatanungin in terms sa pera or sa career mo.
Okay? Although, meron namang ibang opportunities and meron ka pa rin namang maa-achieve dyan. So, ano pa ibang paparating sa'yo? Broken bridge. Ito yung mga unsuccessful outcome pagdating sa mga gagawin mo ngayong 2026. Okay? So, hindi lahat ng gagawin mo magiging successful for sure. Yun ang ibig sabihin nito. Lion, sabi dito, Pisces, it's time to act. Okay? Kumilos ka. Gumawa ka ng basta, kailangan mong aksyonan kung ano man itong specific situation na darating sa'yo. Okay, possible din na may mga danger or harm. Kung ano man itong mga bagay na ito. So, mag-ingat. Especially, meron dun binabanggit about health, no? Disclaimer, hindi ako doktor. Pag mga matters related to health, sa doctor lang po kayo magpapakonsult pupunta. Last card, health talaga. Delikado to kung ako tatanungin. Especially kung this is something na hidden. Something hidden is, skull yan eh. Pwede kasing walang sintomas, wala nararamdaman, pero meron na palang problema sa katawan, whether ikaw yan or family member, since binanggit din yung family member dito. Okay? So, disclaimer, sa doctor lang po kayo magpapupunta pag matters related to health. So, yun yung mga na-pick up ko for you, Pisces. Take care. God bless, Babush.